Kita nyo yung gasket semento bagong lagay. Oh. So nangyari, bagong overhaul to. Tapos nagpalit sila ng conrod bearing, piston ring, main rod bearing, lahat na pinalitan na sa loob. Ang problema, hindi nila ito napansin, hindi nila ito i-check yung kanyang barbula. So kung nagpalit pa sila ng barbula, ang problema naman, hindi naman nila chinek yung valve guide. Okay? So kita nyo naman, hindi na sa kanya to. Yan, so ito, pinalitan ito, either ito baloktot, pinalitan ng bago. Ang problema, hindi na siya nagpalit ng brand new. Binalik lang, naghanap lang ng kasukat, tapos sinalpak. So ang nangyari, akala nila okay na yon, kasi nakita nila setting naman eh. So ang problema, ito ang pinaka masakit sa ulo. Okay, pagpalang araw, so another client na naman tayo na Suzuki F6A. So merong nag-comment sa atin sa YouTube channel natin na nagtatanong kung meron ba tayong content about naman daw sa yung bagong overhaul na unit, and then pagpaandar nila ayaw na mag-start o mag-start man pero hindi pa rin stable. So samahan nyo ko sa simpleng basic pointers kung ano yung reason kung bakit nagagano ng mga unit. So ngayon, tama-tama meron tayong customer na same sa problema ni sir, yung ganong issue na bagong overhaul na, tapos pag-start nila pinalitan na lahat, carburetor, distributor cap, lahat, etc. Lahat, ang dami na pinalit nila, even ang tawag niyan, yung kanyang distributor na mismo, nagpalit na rin sila, pero same pa rin ang problema. Ayaw mandar ng matino at talaga nagabuburo-buro. Okay, so tara, samahan nyo ko kung anong yun ang problema. So let's go, tara. Okay, so ginawa namin guys, binaklas na namin yung buong system, bagong overhaul din ito. So anong nangyari, tinakpan ko muna yung makina ng plastic para safe yung loob. Hindi na kami magtatanggal ng piston saka ng conrod bearing, medyo okay na. So makikita nyo, ayan, bago yung carburetor bili. So same ang ginawa, talagang bago yung carburetor, kasi akala na may-ari is carburetor problema. Ngayon, ganun pa rin, same situation pa rin, si bagong bagong open. Ayan, so tinanggal na namin yung buong system. Ayan, wala na yung mismong niya, pagkakabit-kabit sa head. So ngayon, find out natin ito, ipapakita ko sa inyo ang mga basic pointers na dapat nyong maintindihan, especially sa mga baguhang magmekaniko at sa mga unit owner. So ito talaga dapat nyong gawin. Ito, tara. Okay, so nandito tayo ngayon sa pinaka number 1 na kailangan nyong malaman kung ano yung naging cause, na mostly kasi sa mga sa mga tinatawag na mga mekaniko ng mga baguhan at yung mga unit owner, hindi nila ito napapansin. Ang tawag po dito is valve. Ayan. So kung karamihan dyan, tingnan nyo naman, bagong overhaul pa lang yan sa guys. Kita nyo yung gasket semento bagong lagay. Oh. So nangyari, bagong overhaul to. Tapos nagpalit sila ng conrod bearing, piston ring, main rod bearing, lahat na pinalitan na sa loob. Ang problema, hindi nila ito napansin, hindi nila ito i-check yung kanyang barbula. So kung nagpalit pa sila ng barbula, ang problema naman, hindi naman nila chinek yung valve guide. Okay? So kita nyo naman, hindi na sa kanya to. Yan, so ito, pinalitan ito, either ito baloktot, pinalitan ng bago. Ang problema, hindi na siya nagpalit ng brand new. Binalik lang, naghanap lang ng kasukat, tapos sinalpak. So ang nangyari, akala nila okay na yon, kasi nakita nila setting naman eh. So ang problema, ito ang pinaka masakit sa ulo pag hindi kayo marunong. Ayan. So once magtanggal kayo, especially sa mga baguhan, mga unit owner, once magtanggal kayo ng head, total natatanggal naman yan. Number 1 yung titingnan guys, yung tatawag na yung kanyang valve guide. Ano ba yung valve guide? Ito. Yan. Yung valve guide, yan na yung sa gitna na yan. Sa gitna na yan, ayan. Yan dyan dumadaan yung tinatawag na valve stem natin. So dito na dumadaan yan. Ayan. Okay? Ngayon, nandyan na. So ang kailangan yan, ang dapat yung titingnan dito, pinaka number 1 is yung kanyang play. Tingnan nyo mabuti yung play dito. Kita nyo gumagalaw, di ba? So yan na yung nagkakaroon ng problema sa
combustion chamber. Dapat setting yan, dapat hindi yan gumagalaw. Kaya kahit anong klaseng overhaul mo, klaseng bago ka na lahat, tapos pagpa-under mo, nag-white smoke at hindi siya matino ang andar, walang tamang idling. Kasi nga, gumagalaw, kita nyo naman, ayan, ang lakas ng yan, ng cambia niyan. So ibig sabihin, meron siyang maluwag na portion. So once na mag-setting siya gano'n, compression stroke, malikot gumagalaw kita nyo, gumagalaw, nararamdaman ko konti. Tapos yung pinalit niya naman na barbula, may problema din. Okay, may problema din kasi hindi sa kanya yung kinabit. So yun ang problema nito, kasi hindi niya pina-undergo ng machining. Saka tingnan mo yung pinalit nila, malaki din ang play. Ayan kita mo yan, umagalaw, umaalog. So dapat hindi siya umaalog, dapat steady lang siya, wala ka makikita ng alog dyan, dapat set up yan. So ano ang punto? So anong papalitan? Dapat yan ganito, dapat yan, magpapalit ka ng barbula, kasama na yung valve gate. Ayan ang valve gate guys, dapat pati yan valve gate, tatanggalin mo na yan, papalitan mo rin yan para bumalik yung setting niya sa tama niyang setup. So yun ang basic pointers kung bakit umuusok ng puti yung makina natin every cold start, kahit na bagong overhaul. Tsaka tingnan nyo ito, ayan, kita nyo may play, ayan, malakas ang play. Same lang din sa kabila, sa intake side, ayan, kita mo, yan ang problema sa makina natin, yung barbula, ayan, at yung valve gate. Dapat yan, hindi yan gumagalaw, kita nyo. So malakas yung play, ayan, lakas. So yan ang nagkakaroon ng problema. Kaya once na mag-open yan, hindi siya lalapat ang maayos. Kung mag-close yung ganun, gumagalaw siya, akala mo wala lang, pero may galaw yung konti. So nagkakaroon ng singaw sa loob, kaya halos hindi na siya namamatay yung makina, vibrate, kasi nga dahil sa malikot ang valve guide. So dapat yan setting. So anong gagawin? So tatanggalin yung valve guide, i-replace natin yung bago, at yun na yun. So i-setting siya ulit. Tingnan natin yung kanyang mga sa exhaust. Yan, exhaust, magalaw din ito medyo okay itong exhaust niya, setting, hindi gumagalaw, di ba? Pag mataas, gagalaw siya, pero pag sa konti, hindi ka na malikot. So okay siya. So okay yung exhaust natin. Ang problema is yung kanyang intake side. Yan, okay to, hindi ka na malikot. So yun yung guys, yun yung basic pointers nga. Pag mas na mag-overhaul kayo, nagpa-overhaul kayo, especially sa mga unit owner, kailangan alam nyo to. Alam nyo itong discard ito kung bakit siya nagkakaroon ng white smoke at ayaw mag-idling ng maayos. Hindi po yan sa sensor, dahil marami itong pinalitan, nag-sensor na sila lahat, pero hindi pa rin na-address yung concern. Okay? So yun ang mga basic pointers na dapat ko matutunan para sa susunod na mag-open kayo ng makina, especially sa mga Suzuki F6A, K6A. Ito talaga yung number 1 na bumibigay, yung valve guide na yan, papalitan yan, at saka yung yung barbula. So pagkatapos yan, i-valve resetting siya para bumalik sa standard yung kanyang compression, para umandar ng maayos, magkaroon ng idling na tama ng mga 750 kp yung RPM. Okay? So kasi kung hindi nyo yun masetting ng maayos, doon talaga sumasakit yung ulo ng may-ari, kasi nakakailang mekaniko na hindi pa rin na-address. So sana magkaroon kayo ng idea na yun ang dapat yung gawin. Okay? So magtanggal kayo ng head. Matanggal nyo na yung head, unahing i-check muna is yung kanyang mechanism ng valve train, yung valve guide, tsaka yung barbula, yung valve. Okay? Either intake or exhaust. Kasi pag hindi mo na-address yan, bigla ka agad nagbili ng corner bearing, window bearing, nakalimutan mo to, ipasetting tong yung valve guide tsaka barbula, and then ipinasetting mo lang itong kanyang barbula, hindi mo na sinek yung valve guide, doon na po nagkakaroon diferensya. Lumalaki yung gastos ng may-ari. Isipin mo, ang gastos ng may-ari maabot na ng mga 60, kasi bago na yung carburetor, bago na yung distributor, bago na yung bomba ng fuel pump. Kawawa na yung may-ari, talagang maaawa ka talaga, mangyak-ngyak na siya. Kasi yung problema pala, yun lang pala, ito lang pala, yung barbula lang pala ang problema, at saka yung valve guide hindi na setting. So ang dami ng pinalitan lahat, pati distributor, hindi impedance coil,
spark plug, lahat na napalitan na. So kawawa naman may-ari. Okay, so yun po yung mga basic pointers para at least alam nyo yung mga dapat gawin para iwas laki gastos. Okay, so hanggang dito na muna tayo guys. Basic pointers yung tinanong ko sa inyo para maintindihan nyo yung problema kung bakit nagkakaroon ng issue sa loob ng combustion chamber na ayaw mag-start ng maayos. Okay, so please subscribe to my YouTube channel. Shout out sa ating lahat, sa lahat ng mga kapwa mekaniko, sa lahat ng mga bangkitang mekaniko, sa mga baguhang mekaniko, at sa lahat ng mga unit owner, at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Okay, so bye bye, God bless, and subscribe. Thank you.